Sayotsen, konting lakas pa. Jan, tama. Sayotsen, mas mahusay ka talaga kay Old Gao. Mas magaling dito. Sayang, malapit ka nang lumaya. Ano na lang gagawin ko kung wala ka? Sige, tapos na ang oras. Xiaotsun, oras na para lumaya ka. Xiaotsun, tara na. Ihahatid kita palabas. Ako si Wang Xiaotsun. 3 taon na ang nakalipas, sa aking engagement party, sinaksak ko ang aking pinsan na si Qianbo. Labis na nagalit ang aking mga magulang, naatake sila sa puso at parehong namatay sa ospital. Dahil sa sinadyang pananakit, nakulong ako ng 3 taon. Ngayon, lumabas na ako ng bilangguan. Sayotsen, ito ang numero ng telepono ng kapatid kong babae. Medyo kamukha niya ang isang celebrity. Talaga. Paglabas mo, siguraduhin kontakan mo siya. Sabi niya gusto niya, ang isang tunay na lalaki na tulad mo. Ang aking ama ang nagbigay sa akin ng mga guwantes na ito. 10 taon ko na itong hawak. Isang alaala para sa'yo. Huwag kang tumanggi. Alam kong mabuti ang intensyon ninyong lahat. Pagkaalis ko, huwag kayong magpabaya. Subukan ninyong lumabas ng maaga. Tandaan na maging totoo sa inyong sarili. Malaya na tayo. Sa wakas, nawala na ang halimaw na yan. Sa wakas, hustisya. Fang Xiaochong. Ang sama ng mga kamag-anak na ito. Parang mga pulubi manamit. Nakakahiya. Wang Xiaochun, lalaki ka ba? Naglakas loob kang pakasalan ang pinsan ko? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Pinsan, magandang araw ngayon. Iginagalang kita. 6 na buwan na kayong engaged. At hindi mo pa man lang nahawakan ang pinsan ko. Lalaki ka ba talaga? Impotent ka ba? Minsan, sabi ko sa'yo, puro lang siya itsura. Puro plama, walang gawa. Makinig kayo, lalaki si Wang Xiaochun. Kayong mga babae sa baryo, huwag kayong magpakasal sa pogi na ito. Ikaw, lalaki, naglakas loob kang siraan ang pinsan ko? Karapat-dapat ka ba? Ang ganda ng pinsan ko. Ikaw, lalaki, sinayang mo kalahating taon ng buhay niya. Kaya mo bang panagutan iyan? Dapat din bugbugin ang matanda. Ngayon, bubugbugin din kita. Bubugbugin kita hanggang mamatay ka, lalaki. Walang malay sina mama at papa. Pareho silang walang malay. Magsalita kayo. Machunhua, Qianbo, kukunin ko pabalik ang pera. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang magnais na mamatay ka. Mochiu, Boss, bitaw, huwag akong hawakan. Tulong. Tigil ng sigaw. Hinahawakan kita. Bilang pabor, huwag kang walang utang na loob. Danyo! Danyo! Lumabas ka! Naririnig mo ba ako? Ang duwag mong asawa kung lalabas siya, babaliin ko siya. Gagawin siyang lalaki habang buhay, Lily. Ang ganda mong mukha. Pinapangarap ko yan. Pinangarap ko yan. Matulog ka sa akin ngayong gabi. Quits na tayo, deal? Chiang, tigil na ang biro. Pwede mo bang tulungan kaming magbayad? Ang utang namin sa nakaraang 6 na buwan, yan ay $2,389 na dolyar. Magbayad ng utang? Sige. Paano ito, Lily? Sumama ka sa akin sa Qingshan sa ilang araw. Hindi lang babayaran ko. Lahat ng utang mo, bibigyan din kita ng $2,000 deal. Hindi ka malulugi. Chiang, respeto naman. Danyo, lumabas ka. Lalaki ka ba talaga? Eto, sino ang mangahas makialam sa aking usapin? Sino ang mangahas? Ako. Lily, isang bote ng tubig. Ikaw pala, Xiaochun. Sinasabi ko sa'yo, bakit ang bobo mo? Hindi mo ba nakikitang busy ako? Lumayas ka. Nga pala, narinig kong ikaw, nakipaghiwalay kay Ma Chunhua dahil hindi ka lalaki? Totoo ba yan? May kapal ka pa ng mukha kumain? Ha? Ang dami mong sinasabi. Tuturuan kita ng leksyon para sa tatay mo. Para kay Lijie, pakakawalan kita ngayon. Sa susunod, kung maglakas loob ka magsalita ng bastos sa harap ko, sasaktan kita. Narinig mo ba? Sige, babayaran kita ngayon. Ngayon din. Yung Wang na iyon ang tindi ng suntok. Hindi pa tapos ito. Ang bayaw mong si Zhang Jiahao may utang sa akin na 80,000. Hintayin mo lang. Babayaran kita. Xiaohun, salamat po. Talaga, maraming salamat po. Uminom ka. Libre kita. Magkano? 6 na piso. Danyo, anong ginagawa mo? Sabi ko libre na. Bakit ko tatanggihan ang pera? Ang mahal ng mga inumin. Kung hindi maniningil, lugi. Akala mo ba ang pamilya namin nagpapatakbo ng bangko?
Pinsan, saan tayo kakain ng hapunan? Emperor Grand Hotel. Ngayon, kaka, singil ko lang ng utang. Masaya ako. Ngayong gabi, magdiwang tayo ng maayos. Wang Xiaoyu, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung wala kang paliwanag ngayon, kalimutan mo na ang bahay na ito. Wawasakin ko lahat. Liao Qiang, pakiusap, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Nakikiusap ako. Darating ang kapatid ko ngayon. Makakaisip siya ng paraan. Pinaalala mo sa akin, ang kapatid mo ay nakikialam sa buhay ng iba. Hihintayin ko siyang bumalik at tuturuan ko siya ng leksyon. Liao Qiang, pakiusap, maging mas malaki ka. Huwag mong ipagalit kay Wang Xiaochun. Bata pa siya, hindi pa alam ang tama. Kung hindi ka magbabayad ngayon, gigibain ko ang kubo na ito. Sana ay bibigyan pa kita ng ilang araw. Ngunit tila ikaw ay hindi mo ito pinapahalagahan. Ate, ayos lang. Bumalik na ako. Akala mo ba okay lang dahil sinabi mo? Wang Xiaochun, hindi pa tayo tapos sa nangyari ngayon. At ang bayaw mong si Zhang Jiahao ay may utang sa amin. Walang bawas, kahit 1 sentimo. Kung maglakas loob kang pumasok muli sa bahay ko, baliin ko ang mga binti mo. Narinig mo ba? Boss, Stera, umalis na tayo. Ang galing ng taong ito. Hindi natin siya matatalo. Xiao Hun, bumalik ka na sa wakas. Tingnan ko kung okay ka. Ate, bumalik na ako. Okay lang. Nandito ako. Nanay, masama siya. Ang sama niya. Kalokohan. Tito mo ito. Kumustahin mo siya. Hindi mo ba naaalala ang tito mo? Kinalong kanya dati noong maliit ka pa. Yuan. Bibilhan ka ni Tito ng lollipop. Okay? Malaki. Gusto ko ng malaki, rainbow na lollipop. Okay. Rainbow. Yung paikot-ikot, bibilhan ka ni Tito ng pinakamalaki at pinakamatamis. Gusto mo ba ng strawberry? O grape? O bibilhan ka ni Tito ng 2. Isang strawberry, isang grape. Para makakain ka ng gusto mo. Pwede ko bang makuha pareho? Siyempre. Tumutupad si Tito sa pangako. Kung magsisinungaling ako, aso ako. Sandali, ihahatid ka ni Tito sa tindahan sa baryo, pwede kang pumili. Okay? Bro. Sa ngayon, tayo may utang pa ng mga 30,000 dolyar. Ang bayaw mo? Wala. Siya nga pala. Si Zhang Silay mula sa kapitbahay. Naalala mo ba siya? Naalala ko. Anong nangyari sa pamilya niya? Sabihin mo na. Pinapahirapan mo ako. Tumayo si Silay para sa iyo. Binastos niya si Ma Chunhua sa bayan. Naputol ang kanyang litid. At naging pilay. Mamaya, ang kanyang mga magulang ay pinakasal siya. 3 silang nagmaneho para maghatid ng isda. Nasagasaan ng kotse. Nahulog sa ilog Xinjiang. Lahat sila ay nawala. Ma Chunhua. Qianbo. Sa pagkakataong ito, babayaran ninyo ito ng dugo. Nanay, tatay, bumalik na ang inyong anak. Pasensya na at huli ako. 3 taon na akong hindi nakadalaw sa inyo. Naway pagpalain ninyo siya ng kaligtasan simula ngayon at huwag na siyang magdusa pa. Si Yang Liui ito, asawa ni Silay. Pumunta sila rito para magbisita sa mga puntod. Lumayo ka sa kanya. Ano ang tinitingnan mo? Saan ba ang mga mata mo? Sister-in-law, may bukol ka sa kanang dibdib mo. Kasing laki ng hinlalaki mo. Katamtamang bukol. Kung hindi ito gamutin, malaking problema. Anong pinagsasabi mo? Noong nasa bilangguan ako, nag-aral ako ng medisina sa loob ng 3 taon. Ang sakit mo ay hindi na kayang maghintay ng higit sa 3 buwan. Sa 3 buwan, huli na ang lahat para gamutin. Tigilan mo na ang pagluloko sa amin. Nagpa-check up ang ate ko sa ospital ng bayan. Sabi ng doktor, ang operasyon ay nagkakahalaga ng 50 hanggang 60,000 dolyar. Sa tingin mo, mas magaling ka pa sa doktor. Madalas bang manlalamig ang kanang braso mo? Bago ang regla mo, namamaga at masakit. Hindi mo man lang mahawakan. Buong gabi kang paikot-ikot. Mabilis ang tibok ng puso mo kapag nakahiga ka. Paano mo nalaman lahat iyan? Hindi ko sinabi sa kahit kanino.
Kaya ko itong gamutin. Hindi na kailangan ng operasyon. Hindi ito magastos. 3 dosis at makikita mo ang resulta. Xiao Chun, hindi ka doktor. Tigilan mo na ang pakikialam. Umuwi ka na sa akin ngayon. Manugang. Kung magdesisyon ka, puntahan mo ako sa bahay. Tandaan mo, mas maaga, mas mabuti. Hindi naghihintay ang bukol. Ate, huwag kang magtiwala sa kanya. Manloloko siya. Alam niya ang hindi natuklasan ng ospital at tama siya tungkol doon. Paano niya nalaman? Xiao Chun, binabalaan kita. Yang babaeng siyang Liu Yi ay pumatay ng 3 lalaki. Lahat dito, tinatawag siyang White Tiger Curse. Ang lumalapit sa kanya, nauuwi sa malas. Lumayo ka sa kanya, narinig mo? Pamahiin. Naniniwala ka ba riyan? Nagkataon lang iyan. Ika, 20 siglo na ngayon. Kailangan nating maniwala sa agham. Wala akong pakialam kung pamahiin o hindi. Ipinagbabawal kitang makasama siya. Sabi mo mga nagkataon lang. Pero paanong magkakaroon ng napakaraming nagkataon na sabay-sabay na nangyari? Huwag mo akong bigyan ng problema, narinig mo? Kung mga hasdang lumapit sa kanya, ako'y isama si Yuan at umalis at itakwil kang kapatid. At ang ating palaisdaan ay may sakit. Araw-araw namamatay ang mga isda. Puno ng patay na isda ang ibabaw. Gumastos ako ng 3 o 4,000 sa gamot at wala ring epekto. Kung magpapatuloy ito, tapos na tayo ngayong taon, magugutom tayong lahat. Ate, kaya kong gamutin ang sakit ng palaisdaan. Kaya mong gamutin iyan. Ni hindi ka pa nag-alaga ng isda. Ano ang gagamitin mo para gamutin iyan? Tigilan mo ang pangarap. Xiao Chun, tumigil ka diyan. Talaga bang gusto mo yung White Tiger Curse na iyan? Kung makakasama mo siya, ang buong baryo ay nagchichismis tungkol sa atin. Bingi ka ba o makapal lang ang mukha? Isang babaeng katulad niya, nagdudulot siya ng malas sa kahit sino. Hindi ka ba takot sa malas? Takot ako sa hiya. Ate, huwag kang masyadong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Titingnan ko ang palaisdaan. Kung hindi natin ito gamutin agad, ang mga isda sa palaisdaan ay mamamatay lahat. Kaya mo talagang gamutin. Sabi ko kaya kong iligtas ang isda, at kaya ko ring iligtas ang mga tao. Ililigtas ko siyang Liu Yi, at ililigtas ko ang palaisdaan. Wala akong mawawala, kahit isa. Naku, patay na naman ang lawa. Xiao Yu, sawi ang lawa na ito. Ibenta mo sa akin ng 50,000. Kayong dalawa, umalis na kayo. Tigilan nyo na ang gulo. Sabi ko hindi ako magbebenta. Kahit patayin mo ako, hindi. Hindi magbebenta? Akala nyo kaya nyong panatilihin ang lawang ito? Isang kapatid na dating bilanggo at isang kapatid na babae na talunan? Ngayon ayaw nyong ibenta. Mamalimos kayo sa akin sa ilang araw. Hindi ako bibili. Kahit lumuhod kayo at tawagin akong lolo, wala ring mangyayari. Tito Jiang, bantayan mo ang iyong pananalita. Noong buhay pa ang tatay ko, tinatawag kanyang kapatid. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ninyo. Huwag ninyong idamay ang mga kapitbahay. Patay na ang mga isda ninyo at nasira ang tubig sa lawa ko. Magkano ba ang halaga ng lawa ko? Kaya ba ninyong bayaran iyon? Jiang Tiego, tama na ba ang iyong mga sinabi? Anong tawag mo sa akin? Ikaw na bastos? Anong tapang mong tawagin ako sa pangalan ko? Hindi ka karapat-dapat tawagin Tito. Noong buhay pa ang tatay ko, tinatawag mo siyang kapatid. Ngayon gusto mo pang kunin ang mana nila. Wala ka bang hiya? Ang tapang mo magsalita, ha? Sige, linawin ko. Fang Weimin, Li Jiangguo, Liu Yongsheng, mga utang ng mahigit 100 pamilya na sa akin lahat. Ang pinagkakautangan mo ng 200,000 ay ako, Jiang Tiego. Kapag hindi ka na makabayad, tinawagan ko na ang excavator. Ang lawa mo at ang lawa ko ay pinaghihiwalay ng maliit na kanal. Kapag dumating ang excavator at tinabunan ng kanal, 2 lawa ay magiging isa. Isang malaking lawa na mahigit 30 hektarya. Hahaha. Pagkatapos, ang lugar na kinatatayuan mo ay magiging lawa ko kay Jiang Tiego. Tumayo ka lang diyan at manood. Tapos ka na? Ikaw, Mapanlin lang ka talaga. Ang pond natin ay nagka-800,000 at gusto mo ito sa 50,000? Managinip ka. Bukod dito, hindi mo mamatukoy ang bacterial septicemia mula sa gill mold infection. Doble ang siksik ng pond mo kaysa sa akin. Ang isda ko ang unang nagkakasakit. May impeksyon na ang isda mo, mamamatay sila sa loob ng 3 araw. Mamamatay lahat ng isda mo. binabantaan mo ba ako? Malusog na malusog ang isda ko. Ang isda mo ang mamamatay. Sa loob ng 3 araw, wala ni isang patay na isda sa pond ko. Ang pond mo, ikaw ang bahala. Huwag kang umiyak sa akin mamaya. Kung kaya mong gamutin ito, isusulat ko ang pangalan ko ng baligtad. Kung hindi mo kaya, ang pond na ito, 50,000 pangbayad sa utang. Kaya mo ba? Isulat ang pangalan mo ng baligtad. Anong klaseng taya iyan? Matalo ako, sa iyo ang pond. Kung matalo ka, luluhod ka ng 3 beses sa harap ng ate ko sa publiko at sumigaw ng si Jiang Tiego ay hindi lalaki. Kung tunay kang lalaki, huwag kang mandaya. Akala mo talaga kaya mong gamutin ito? Kaya mo ba? Siyempre kaya ko. Sino ang takot?
Handa na ang muhuwa na gamot sa isda. Bakit ang aga mo gumising? Hindi pa sumisikat ang araw. Ate, manood ka lang. Makikita mo. Wala ni isang patay na isda. Wala ni isa. Xiao Chun. Hindi ba ako nananaginip? Xiao Chun, hindi ito panaginip, di ba? Kurutin mo ko. Patay ang isda mo. Buhay ang isda ko. Yung sinabi mo noong 3 araw. Naalala mo ba? Gusto mo bang ulitin ko yon para sa'yo? Wang Xiaochun, huwag kang lumampas. Lumalampas ba ako? Ikaw, Jiang Tieguo, nagsabi sa harap ng lahat, kung kaya kong gamutin ang sakit ng isda, babaliktarin ang pangalan mo. Kung ako'y nabigo, ang lawang ito ay nagkakahalaga ng 50,000 para bayaran ang utang. Mga nakatatanda, saksihan ninyo ako. Patay na ang isda niya. Buhay ang isda ko. Dapat ba niyang tuparin ang pustahan? Susuko na ako. Luluhod ako. Madali lang para sa iyo ang baliktarin ang pangalan mo. Talo ka. Lumuhod ka sa harap ko ng 3 beses. Sumigaw ka ng si Jiang Tieguo ay hindi tao. Luhod o hindi? Si Jiang Tieguo ay hindi tao. Si Jiang Tieguo ay hindi tao. Nakita mo ba yon? Mukha ni Jiang Taiwo. Parang puwet ng unggoy. Talagang, nagpapahirap sa sarili. Buti nga sa kanya. Sabi mo, nakahanap ng katapat ang bully. Pero, yung si Wang Xiaochun, madalas mag-isa. Hindi mo akalain na kaya niya pala. Sa hinaharap ang ating lawa. Kung may problema, kailangan nating humingi ng payo sa kanya. Ate, sinabi ko sa iyo. Ang lawa na ito ay hindi pwedeng ibenta. Walang makakakuha nito. Yan, si Wang Xiaochun. Papatayin ko talaga siya. Mahal, bitawan mo na. Hindi natin siya matatalo. Pumunta ka sa bayan. Kunin mo si Hidong Kai sa tindahan ng isda. Dalhin mo siya rito. Gusto niyang malaman, hindi ba? Anong gamot ang ginamit ni Xiaochun? Sabihin mo sa kanya, tutulungan ko siyang malaman. Anong ginagawa mo? Ano? Sisirain ko siya. Dating bilanggo. Naglakas loob siyang magpasikat sa harap ko. Akala ng batang iyon, naluluod ako sa kanya ng walang dahilan. Ang lawa ay magiging kay Jiang. Ang araw naluluod siya at magmamakaawa sa akin, ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang pagsisisi. Liu Yi, habarin mo ang damit mo. Titingnan kita. Masakit ba dito? Oo, medyo. May katamtamang mga bukol sa suso. Kailangan mo ng operasyon agad. O delikado na maging kanser. Magkano ang magagastos? Kung hindi sapat ang 50 hanggang 60,000, pwede kitang pahiramin. Hindi ko kaya ang ganoong kalaking halaga. Hindi kita mababayaran. Anong gagawin mo? Kung ipagpapaliban mo, baka ikaw ang mamatay. Sabi ni Wang Xiaochun sa kabilang bahay. Kaya niya itong gamutin. Yung dating preso. Baliw ka ba? Doktor ba siya? Sa isang tingin lang, alam na niya ang kondisyon ko. Kahit ang ospital, hindi nila iyon nakita. Magkaiba ang pagdiagnose at paggamot. Huwag kang magpaloko sa kanya. Sige. Kapag ginamo ka niya, kailangan nandyan ako. Magandang araw, sir. Nandito ako para magparehistro. Sir, siya ang nanakit sa akin. Arestahin siya. Huwag sumigaw. Sabi niya, sinuntok ko raw siya. Nang aabuso siya ng mga babae, gumagamit ng dahas para maningil ng utang, pinigilan ko lang siya. May CCTV ang tindahan, pwedeng magpatotoo ang may-ari. Sinasabi mong sinuntok ka. May ebidensya ka ba o medical report? Wala. Wala yon. Hindi siya. Hindi mo pwedeng sabihin na wala yon. Inakusahan ka ng panliligalig sa mga babae at paggamit ng dahas para maningil ng utang. Irerehistro namin ang kasong ito at sisiyasatin namin. Diao Qiang, sumama ka sa akin. Natanggap namin ang report mo na proseso na ito. May iba ring mamamayan na nag-report kay Diao Qiang. Sisiyasatin namin ito sa lalong madaling panahon. Magiging masinsinan kami. Salamat sa iyong kooperasyon. Kumpleto na ang iyong papeles. Pumunta ka sa kabilang bahay para pirmahan ni Chief Chin. Gamot. Pampuso. Wala. Direktor Chin, ang gamot mo? Nasa kotse. Bilis! Huli na, marunong ako ng Chinese massage. Ako na. Tigil, anong ginagawa mo? Kung gusto mong mabuhay siya, huwag kang kumilos. Seryoso ako.
Sir, Wag mong hawakan. Nawala na ang sakit sa dibdib. dadalhin kita sa ospital para sa buong check-up. Salamat, binata. Iniligtas mo ako sa kritikal na sandali. Masaya nakatulong. Marunong ako ng Chinese medicine. Sa ganitong emergency, tumutulong ako kung kaya ko. Maayos ang puso mo. Anong nangyayari? Doktor, ano ang ibig mong sabihin? Ayon sa iyong record, may malubhang bara sa kanang arterya. Namamatay na ang myocardium. Ngunit ngayon, lahat ng markers ay mas mahusay na. Imposible yan. Si Xiao Chun, talagang iniligtas niya ako. Pakiramdam ko, sasabog ang puso ko. Akala ko iyon na. Ang mga suntok niya ang nagbalik sa akin mula sa kamatayan. Talented talaga ang batang ito. Kalasin ang butones ng damit mo at humiga. Hindi ko kaya kung nakadamit ka. Tigilan mo yan. Doktor ako, hindi manyak. Tuturukan kita. Medyo manhid at masakit. Relax, huwag kang maninigas. Dahan-dahan. Tiisin mo, mahalaga ang karayom na ito. Ang teknik na ito, mas bihasa sa nangungunang doktor ng lungsod. At ang boses ni Yang Liui, nasasaktan ba siya o? Manyak, anong ginagawa mo? Ting-ting, ginagamot niya ang kapatid mo. Gamot, hinuhubaran siya. Sino ang niloloko mo? Ting-ting, tigilan mo yan. Totoong ginagamot niya ako. Kung nag-aalala ka, manood ka na lang sa tabi. Huwag mo akong gambalain. Ayan, damhin mo. Talagang mukhang mas maliit. Tingnan ko. Ang bukol, kalahati na ang nawala. Imposible iyan. Bukas, isa pang gamutan, aalis nito ang karamihan. 3. Ganap na gagaling. Shout soon, salamat po. Sobrang nagpapasalamat po ako. Walang anuman. Mabuti ang pamilya mo sa akin. Tama lang nagamutin kita. Sir He, yung bata, hindi lang isda ang ginagamot, kundi pati tao. 3 babae ang lumabas sa kwarto niya. Gusot-gusot ang mga damit nila. Shout soon. Pwede ba? Pumasok at umupo? Pasok, hinaan mo ang boses. Nagpapahinga si ate. Anong problema? Lasing na naman si Hudani. Sinaktan niya ako. Natatakot akong bumalik. Sa guest room ka muna magpahinga. Mag-uusap tayo bukas. Xiao Chun, pwede mo ba akong kausapin? Natatakot akong mag-isa. Magpahinga ka. Sa sofa ako matutulog. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Bo, yung Wang Xiaochun. Kilala mo siya? Oh, sinaksak niya ako 3 taon na ang nakaraan. 3 taon siyang nakulong. Magaling itong bata. Ngayon iniligtas niya si Qinming. Iniligtas si Qinming. Tinuturing siyang benefactor ni Qinming ngayon. Hindi madaling atakihin siya. Pinakulong ko siya 3 taon na ang nakaraan. Kaya ko ulit gawin. Sino ba siya? Bo, tungkol sa nangyari noon, narinig ko na pinagplanuhan ninyo siya. Sa totoo lang, yung 188 scam mula pa sa simula. Hindi intensyon ng pinsan ko na pakasalan ang probinsyanong iyon. Pagpakulong sa kanya bahagi ng plan. Isang probinsyano, karapat dapat pakasalan ako? Pinagaan lang siya ng pagkakulong. Malupit. Gustong maghiganti ng batang yon. Managinip ka. Kung maglakas loob siyang pumunta sa Qingshan City, titiyakin kong hindi siya aalis. Ate, bumalik ka sa kwarto mo. Sumama ka kay Mukyuli. May darating. Si Ahon yun. Huwag nang magtanong, umalis na. Kahit anong marinig mo, huwag kang lumabas. Wang Xiaochun, lumabas ka dito. 3 taon na. Ang yabang mo na, ha? Narinig ko kahapon. Nagpapasikat ka sa bayan. Binugbog mo ang mga tauhan ko at iniligtas ang iba. Sinong akala mo? Isang dating bilanggo. Gustong magbagong buhay? Panaginip ka lang. Tingnan mo ang damit mo. Napakahirap ng pamilya mo. Ni hindi ka makabili ng disenteng damit, hindi kaya. Tingnan nyo mga pare. Ito ang lalaking naglakas loob na saksakin ako.
3 taon na ang nakalipas, wala ka talagang pera. 3 taon ang lumipas, talunan ka pa rin. Ano, natuto ka sa bilangguan kung paano magpatakbo ng makinang panahi. Ha ha ha. Bakit mo pa siya kinakausap? Kung kaya niyang kumita ng pera, hindi siya matatambay dito. Hindi makapag-asawa. Deserve niyang maging single forever. Mga tao, lumabas kayo at tingnan. Ito si Wang Xiaochun. Hindi siya lalaki, ni hindi mo siya mahawakan. Galit na galit, sinaksak ang isang tao gamit ang bote ng beer. Ano ang tawag mo diyan? Parang palaka na gustong kumain ng sisne. Hindi makuha kaya galit na galit. Akala mo ba dahil nakalabas ka ng kulungan, okay na lahat? Wang Xiaochun, sasabihin ko sa'yo, may utang ka sa akin. Hindi mo yan mababayaran sa buong buhay mo. Naririnig mo ba ako? Sa buong buhay mo. Hindi mo pa alam, di ba? Nag-asawa ako noong nakaraang taon. Tingnan mo, 5-star hotel, 100 at 20 mesa ng handaan. Ang bigay kaya mong 100 at 88,000 ay hindi man lang pambayad ng isa sa mga wedding dress ko. Hindi sapat. Wang Xiaochun, pumunta ako rito ngayon para sa 3 bagay. Una, sinaksak mo ako 3 taon na ang nakalipas. Nakalabas ka ng bilangguan at hindi man lang ako binati. Ikaw, isang bilanggo. Nakalabas ng bilangguan at hindi ka dumating para magbigay galang sa akin. Mayroon ka bang pinsan mong ako? Naghahanap ka ng kamatayan, di ba? Pangalawa, kahapon sa bayan, binugbog mo ang kapatid ko. Gastusin sa ospital, emotional distress, na walang kita. Kabuuan, 50,000. Kung hindi mo ibibigay ngayon, wawasakin ko ang bahay mo ngayon din. Pangatlo, nagpabayani ka at iniligtas si Chinming. Pinahiya mo ako sa bayan. Itong mukha, kailangan mong lumuhod at ibalik sa akin. Lumuhod at tumama ng 3 beses. Sumigaw ng, Kuya Kian, pasensya na ng 3 beses. Pagkatapos, tapos na ang usapang ito. Walang kulang kahit isa. Ay, munti ko nang makalimutan. Wang Xiaochun, ang bayaw mong si Zhang Jiahao, may utang sa asawa ko na 80,000 sa sugal. Alam mo ba yan? Nagtatago siya, pero ikaw ang bayaw niya. Makatakbo ka man, hindi ka makakapagtago. Kailangan mo ring panagutan ang utang na ito. Kung hindi mo babayaran, babayaran mo ng buhay mo. Tapos ka na ba? Ano? Anong sabi mo? Tinanong ko kung tapos ka na. Kung tapos ka nang magsalita. Ako naman. Sinabi mong luluhod ka kanina. Buhay ng mga magulang ko. Mababayaran mo ba iyon? Xiaochun, baliw ka. Boss, ako, driver lang. Chun, mali ako. Anong ginagawa mo? Isang 188,888 bilang bigay kaya, dagdag ang 5 taon na ito, at interes ng 3 buwan. Bibigyan kita ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, kung wala ang pera, pupunta ako sa lungsod ng Qingshan para hanapin ka. 3 taon na ang nakalipas, hinamak mo ako dahil mahirap ako. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, umiikot ang gulong ng kapalaran. Huwag mong hamakin ang isang binata. Tama. Sinabi mong luluhod ka kanina. Gusto mo bang tulungan kita? Xiaochun, pagsisisihan mo to. Pagsisisi. Tanungin mo yang walang kwenta mong asawa. Kaya ba niya akong pagsisihan? Nagbago na ito. Noong 3 taon, siya ang inaapi. Ngayon, ang dating niya kapag lumalaban, ay ibang-iba na. Malamang hindi niya ito papabayaan. Babalik siya. Xiaochun, bababawian ka nila. Ate yung iba, kapag lalo kang sumuko, lalo ka nilang aapiin. Ngayon, dinala nila ito sa sarili nila. Ate, naalala mo noong bata tayo? Binubuli ako ng mga bata sa baryo, at lagi kang nasa harap ko. Noon, naisip ko, kung may sino man naglakas loob na apihin ang ate ko, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Ngayon, ako naman. Ate, magtiwala ka. Ngayong pagkakataon, hindi ko hahayaan ang sino man na apihin ang pamilya natin, hindi si Tianbo o ang tatay niya. O kahit sino. Sino man ang gumalaw. Puputulin ko ang kamay nila. Sa 2 araw, ako mismo pupunta sa lungsod ng Qingshan, bawiin ang lahat ng aking isa-isa. Ang mga utang na dapat bayaran ay hindi magkukulang kahit 1 sentimo. Xiaochun, bakit po kayo nandito? Pangatlong gamutan. Pinangako kong 3 sesyon para gumaling. Ngayon na ang huli. Dito? Mas maganda sa araw. Tara, tayo na sa lilim. Kalasin ang baro mo. Humiga ka sa lounge chair na ito.
Ibaba ang kamay. Pwede bang gawin sa ibabaw ng damit? Hindi ko mahanap ang ako point sa pamamagitan ng damit, 3 beses na. Ano naman ang isa pa? Huwag gumalaw. Medyo masakit. Normal. Si. Wala na. Wala na talaga. Xiao Chun, iniligtas mo ang buhay ko. Sabi ko sa'yo, 3 beses para gumaling. Nitong mga araw. Araw-araw kitang hinihintay. Lulutuan kita. Si. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ate, ginagamot ko siya. 3 beses na ito. Ginagamot mo siya. Ginagamot mo ang mukha niya. At nakahubad siya. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Malas siya. Nagdiborsyo siya at nag-asawang muli. At nakapatay na siya ng 3 lalaki. Gusto mo bang mamatay? Ate, hindi ko alam ang iba. Pero ang pamilya ni Zhang Silay. Kung paano sila namatay. Alam na alam mo. Hindi yon tadhana. Si Ma Chunhua at si Qianbo talagang sangkot sila. Ikaw. May sinabi ka. Lagi kong naaalala yan. Tadhana ay galing sa Diyos. Ang buhay ay kung ano ang gawa mo. Yuyi, alam kong malas ako. Ayokong magdala ng malas sa iba. Pero hindi ko talaga ito makontrol. Namatay si Xilay. Namatay ang mga biyenan ko. Iniiwasan ako ng mga taga roon. Si Xiao Chun lang ang hindi ako iniinda. Xiaoyi, Xiao Hun! huwag kang luhod. Hindi ganoon ang ate ko. Ate, wala namang kasalanan si Yang Liuyi. Baliw ka. Hindi ako takot na malasin mo siya. Natatakot akong masaktan din siya. Siya na lang ang natitira kong kapatid. Kung talagang gusto mo siya, hindi kita pipigilan. Pero pangako mo sa akin, ingatan mo ang sarili mo. Pangako. Pumasok ka na. Sean, yung bata at yung balo nagsama. Xiao Hun, wala. Tinatawag lang kita. Anong problema? Wala. Liuyi, may nanonood sa atin. Huwag kang lumingon. Sino? Natatakot ka ba? Hindi. Dahil nandito ka. Hayaan mo silang manood. Sean. Yung bata, nakuha talaga ang balo na hook. Siya, kung mas mahalaga sa kanya ang babaeng ito, mas madali para sa akin na patayin siya. Balo Yang. Ang ganda mo naman. Parang treasure ka ng batang yon, di ba? Sige, mas pinapahalagahan ka niya. Mas madali siyang patayin. Anong gusto mo? Pumunta ka sa bayan kasama si Shan. Kumain. Bitawan mo ang ate ko. Batang babae. Lumalaban ka kay Shan? Alisin mo ang marumi mong kamay. Alam mo ba kung sino ang kasama ko? Long. Wala akong pakialam kung sino ka. Ipuin mo ang isang buhok nila. Papatayin kita. Baliw ka. Bumalik ka at sabihin mo sa boss mong silong, ang bayan ng Yang Liu ay hindi lugar para sa kanya na magulo.
Xiaojun! Natatakot ako. Okay lang. Nandito ako. Masakit ba? Ting, pasalamatan mo si Xiaojun. Hindi ko siya pinapanta. Yung suntok mo ay magaling. Pero medyo mahina. Tuturuan kita mamaya. Anong sabi mo? Sinabi ko, mas matapang ka kaysa ate mo. Ting, pumasok ka at bendahan ang sugat ko. Sige. Xiaojun. Salamat. Longge, hindi ko na kaya. Sobrang lakas ng batang iyon. Ikaw na mismo ang pumunta. Papuntahin mo siya sa Qingshan City. Xiaochun, ako si Hedongchai. Pinuntahan kita. Anong problema? 200,000 dolyar para sa formula ng gamot mo sa isda. Hindi ko ibebenta. Xiaochun, baka hindi mo naintindihan. Hindi ako nakikipag-negotiate sa'yo. Itong formula mo, kukunin ko, papalitan ang pangalan, irehistro, at magiging akin na. Kung idemanda mo ako, hindi ka mananalo. Ginoong He, alam mo ba kung paano ako napunta sa bilangguan? Munti ko nang patayin si Qianbo noon. Hindi ako takot mamatay. Tinatakot mo ako? Hindi kita tinatakot. Isa lang ang sasabihin ko. Kung mangahas kang kumuha ng kahit ano sa bahay ko ngayon, ginagaranti ako na hindi ka aalis sa Yangliu. Sige bata, ang tapang mo. Sandali. Nang pumasok ka sa baryo, pinakuha ko na sa kapitan ang footage ng surveillance. Dinala mo ang mga tao sa bahay ko para takutin ako para sa recipe. Hindi mo ba naisip na ang footage na ito, kapag ipinadala sa City Bureau, ay sapat na para mahuli ka? Niloloko mo ako? Hindi. Dalawang opsyon. Una, umalis ka. Huwag ka nang bumalik sa Willow Village. Pangalawa, ipapakulong kita. Sige, matapang. Ate, dagdag ulam ngayong gabi. May nagbigay sa atin ng 200,000. Si Bossy talagang iniwan ang pera. 200,000, walang kulang. Umalis na lang siya ng ganun. Nang walang masamang salita. Oo, kunin at gamitin mo. Ipasok si Yuan sa dance class. At bumili ng magandang gamot para kay tatay. Itabi ang natitira. Xiaochun, sa pagkakataong ito nakaaway mo ang pamilya He. Ang pamilya He sa Qingshan City ay 20 taon na. Hindi sila tulad ni Qianbo, na maliit na isda. Ilang masasakit na salita ay hindi sapat para matapos ito. Naiintindihan mo ba? Ate, alam ko. Alam mo pero ginawa mo pa rin. Ate, akin ang recipe. Sino man ang magnakaw nito, lalaban ako. Kahit ang pamilya He o Silong, pareho lang. Xiaochun, si Chinming ito. Narinig ko ang tungkol kay Hidongkai. May mga tao siyang nasa itaas. Mag-ingat ka. Chief Kin, sa Qingshan City, saan ang pinakamalaking pamilihan ng gamot sa isda? Sa tabi ng restaurant, ang Seafood Wholesale Market. Ano? Gusto kong malaman ng buong Qingshan City na ang tunay na recipe ay nasa aking mga kamay. Xiaochun, hindi ko maintindihan. Pero, sigurado ka bang gusto mong kalabanin si Hidongkai? Sigurado ako. Anong gamot? Hindi ako bumibili, nagbebenta ako. May lisensya ka ba para magbenta ng gamot? Yung mga dokumento ng aprobasyon at ang tamang packaging. Herbal formula ito, mas epektibo ito kaysa sa mga chemical drugs sa merkado. Umalis ka, manloloko. Malikot ang mata mo. Boss, itong gamot. Anong basura ito? Wala man lang label. Alis! Alis! Huwag mong sayangin oras ko. Nang lalait ka ng dating bilanggo, ha? Hintayin kitang magmakaawa. Longgay, saan tayo ngayong gabi? Imperial Grand Hotel. May bagong chef. Magaling siya sa abalone. Wang Xiaochun. Sino ka? Ikaw nga. Ako si Joe Tai. Narinig ko sa mga taga-baryo mo na may naimbento ka na nagpapabuhay ng patay na isda. Totoo ba yan?
Yung mangingisda na sinabi mo malaking problema ang kanyang lawa. Sumugal siya ng mahigit 30,000 dolyar, at mahigit kalahati ang namatay. Kung magpapatuloy ito, tatalon siya sa ilog. Anong sakit? Paano ko malalaman? Anyway, napuntahan na namin lahat ng batika ng isda sa bayan. Pati si Hidong Kai mismo ang pumunta para tingnan. Hindi niya napagaling. Pumunta si Hidong Kai. Oo, walang nagawa. Tara. Kung hindi kaya ni Hidong Kai, kaya ko. Si Kuya Bo ang nagsabi na babaliin ang mga binti mo at bibigyan ka ng 100,000. Ikaw. Isa ka sa mga tauhan ni Chenbo. Ikaw ang bahala sa 4 sa kaliwa. Ako naman sa 4 sa kanan. Kuya, yung mga galaw na yan, natutunan sa kulungan. Tara, dalhin mo ako kay Lolo Zhao. Bumalik ka at sabihin mo kay Qianbo hindi ako pumunta para sa kanya. Swerte niya. Kung maglakas loob siyang bumalik, titiyakin kong hindi na siya makakatayo ulit. Lao Jiao, huwag mong lunurin sa alak ang problema mo. Dinalhan kita ng isang tunay na eksperto. Hayaan mo siyang tumingin. Eksperto? Dongkai. Sabi niya wala ng lunas. Anong eksperto? Wala na ang pond ko. 3 ektarya. Naglagay ako ng mahigit 10,000 fry. Lahat na sayang. Bacterial septicemia at infeksyon sa hasang. Overstock ang pond mo. Sira na ang tubig. Paano mo nalaman? Ano trabaho mo? Masasabi mo ba sa tingin lang? Ano reseta ni Dongchai? Rhubarb, philodendron, chlorine, dioxide, at ilang pulbos. Hindi ko alam pangalan. Mahigit 300 ang gastos. Walang epekto. Patuloy na namamatay ang isda. Rhubarb, philodendron pampalamig at pampatuyo, pampadisinfect ang chlorine dioxide. Tama ang mga gamot. Pero mali ang dosis. Ang isda mo ay nasa advanced stage na. Bulok na ang hasang nila. Maliit na dosis na iyan ay parang nagpapakain sa patay. Malabo na gumana. Ano? Ano gagawin natin ngayon? Maililigtas pa ba? Subukan to. Gumagana ba ito? Walang silbi? Buhay. Talagang buhay. Pre, ano to? Anong himalang gamot? Magkano isang bote? Kukunin ko lahat. Lao Jiao, lasing ka na. Tumigil ka na. Hindi ako lasing. Bro, yang gamot mo ang nagligtas sa fish pond ko. Ako si Lao Jiao, hindi taong walang utang na loob. Alam ko rin ang sitwasyon mo. Gusto mong malaman kung nasaan si Ma Chunhua? Sasabihin ko sa iyo. Spring River Flower Moon Night Restaurant. Pinakamalaking restaurant sa Qingshan City. Nasa sentro ng lungsod. Nandyan si Ma Chunhua araw-araw. Nakikipagkalaguyo sa isang lalaki na si Brother Long. Nagmamayabang. Sino si Brother Long? Bro, huwag kang magtanong. Si Brother Long ang pangalawa sa ilalim ng lupa sa Qingshan City. Spring River Flower Moon Night Restaurant ay kanyang teritoryo. Si Ma Chunhua ang kabit niya. Bro, alam ko gusto mong mabawi ang perang pambabae, pero si Brother Long ay hindi basta-basta. Hindi ko pagtripan si Brother Long. Hahanapin ko si Ma Chunhua. May utang siya sa akin. Hihingin ko ng maayos. Ito ang bank transfer record mula sa aming engagement. $181,881 inilipat kay Ma Chunhua, bawat sentimo. Bro, payo ko lang sa iyo. Spring River Flower Moon Night Restaurant, ang lugar na iyon ay puno ng mga tauhan ni Brother Long. Pumunta doon ng mag-isa ta. Hindi ako makikipag-away, iinom lang ako ng tsaa. Bro, sumama na ako sa'yo. Bantayan mo lang ang labas para sa akin. Bro, isa pa. Si, Yang gamot mo sa isda parang mahika ang epekto. Alam ko sa bayan maraming nag-aalaga ng isda ang nangangailangan. Kung payag ka, kaya kong ayusin. pagkatapos kong ayusin ang isyu ng perang pambabae, pag-uusapan natin ang gamot sa isda. Bro, ingat ka. Bro, pupunta ka ba talaga sa Spring River Flower Moon Night Restaurant? Bukas ng alas 9. Alam mo ba kung ilang tauhan? Si Boss Long, Hindi ako pupunta kay Boss Long. pero si Ma Chunhua ay kasama ni Boss Long. May utang siya sa akin, kahit si Boss Long, di ako mapipigilan, Joe T. 3 taon na ang nakalipas, nagmakaawa ako sa kanila, para ibalik ang pera. Tumanggi sila. Ngayon, tumatayo ako para hingin ito, at kailangan nilang magbayad. Sige. Desisyon mo na yan.
Wala na akong sasabihin. May appointment ka ba? Wala, nandito ako para kay Machunhua. Hinahanap mo si Ma? Sino ka? Nagpautang. Narinig mo ba yon? May naniningil kay Ma? Bro, ikaw ba? Nawawala? Si Ma may utang sa'yo? May utang siya sa akin na 188,888 piso. 3 taon. Oras na para magbayad. Bro, alam mo ba, kaninong teritoryo ito? Restaurant ni Boss Long. Ano? Alam mo bang teritoryo ito ni Boss Long? Lakas loob mo pa rin maningil? Pagod ka na bang mabuhay? Hindi pa huli para umalis. Narinig mo ba ako? Umalis ka. Bitawan mo. Paano kung hindi? Huwag kang maghanap ng gulo. Statement ng bangko. 3 taon ang nakalipas. Wang Xiaochun nag-transfer kay Machunhua ng 188,888 piso. Bayaran mo ang utang mo. Tama lang. Sabi ni Ma, papasukin ninyo siya. Machunhua, ang tagal nating hindi nagkita. Sinabi ng guard sa akin na may isang probinsyano na nagpumilit na makita ako. Kung ganon, dapat alam mo kung bakit ako nandito. Dito ka para sa pera, Wang Xiaochun. Nabobo ka ba sa kulungan? Ang perang iyon noon ay kusang ibinigay ng pamilya mo. At ang kasal, kusa mong binawi. Anong kinalaman ko niyan? Ito ay isang printout ng bank statement. 3 taon na ang nakalipas, si Wang Xiaochun ay nag-transfer kay Machunhua ng halagang 188,888 dolyar. Ito, yung nasa tabi niyan. Resibo ito na sinulat ng nanay mo, at nilagyan mo ng thumbprint mo. Anong punto ng paggawa mo ng eksena dito? Walang pera. Maghanap ka ng kahit sinong gusto mo. Machunhua, tumigil ka diyan. Inuha mo ang pera, binawi mo ang kasal. 3 taon akong nakulong. Namatay ang mga magulang ko sa galit. Ngayon, naka-designer brands at mamahaling bag ka. Pera lang ang habol mo. Itong 188,000, sinasabi mo wala kang kinalaman diyan. Panloloko sa kasal. Kinuha niya ang napakaraming pera at hindi niya ibabalik. Ano bang pinagsasabi mo? Sino ang nanloko sa'yo sa kasal? Ang pamilya mo ang nagmakaawa sa amin. Nakunin ang perang iyon. Ang Nagmakaawa? Ang mga magulang ko ang lahat ng ipon nila ay pinaghirapan para sa pamilya mo. Nagmamakaawa na ibigay ang anak mo para pakasalan ako. Iyan ang ibig sabihin ng pagmamakaawa. tawagin ng security. Palayasin siya. Palalayasin mo ako. Kaya hindi mo babayaran ang pera. Sinong nanggugulo dito? Longge, nanggugulo siya. Wang Xiaochun ka? Kilala mo ako. Hindi. Pero nasa teritoryo ko ka. Binabantaan mo ang babae ko. Hindi ko siya binabantaan. Nandito ako para maningil ng utang. 188,888. Dote, 3 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang pera. Tapos binawi ang kasal. 3 taon akong nakulong. Namatay ang mga magulang ko sa sobrang galit. Sabihin mo, dapat bang bayaran ang utang na ito? Ano ang gusto mo? Bayaran mo. Kunin mo ang 200,000 sa loob at umalis ka na. Ayaw ko ng pera mo. Siya ang may utang sa akin. Anong pinagkaiba? Oo, may utang siya sa akin. Kailangan siya ang magbayad sa akin ng personal. Ang tapang mo. Sige, Wang Xiaochun, tatandaan kita. Ikaw ang una na walang respeto sa akin, Longge. Longge, ikaw. Machunhua. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, dalhin mo ang pera sa Willow Village. Kung kulang ka kahit 1 sentimo, hindi mo na kailangan gumastos ng kahit 1 piso. Kailangan mo iyon para sa sarili mong kabaong. Xiaochun, sinabi ni Longge. Naihatid ka. Hindi na, ako na. Xiaochun, huwag mo kaming pahirapan. Sinabi ni Longge na ihatid ka. Ihahatid ba o binabantayan? Xiaochun, ang talaga mong patawa. Bumalik ka at sabihin kay Longji. Hindi ako nandito para guluhin siya. Bro, okay ka? Okay lang. Nakita ko yung 3 van. Natakot ako. Hindi nila ako hinawakan. Hindi. Bakit? Kasi si Longji ayaw niyang gawing malaking issue. Kaya? Saan ka pupunta ngayon? Korte. Bakit ka pupunta sa korte?
para humingi ng payo. Kung si Ma Chunhua ay hindi magbayad sa loob ng 3 araw, paano ko siya kasuhan? Kaso ng bigay kaya? Kinuha niya ang bigay kaya. Wala na ang kasal. Hindi niya ibabalik. Ano ang ugali niya? Binigyan ko siya ng 3 araw. Kung hindi siya magbayad sa loob ng 3 araw, kakasuhan ko. Malinaw ang kaso mo. At matibay ang ebidensya. Kung tumanggi siyang ibalik ito, pwedeng utusan siya ng korte na ibalik. Payo ko, subukan mo muna ang mediation. Pwede kang pumunta sa guidance group o sa People's Mediation Committee. Libre ito, mabilis ito. Kung nabigo ang mediation, saka magsampa ng kaso. Pag-iisipan ko. Saan siya pumunta? Law firm. Ang mga tao namin nanonood sa pinto. Siya? Pumunta siya para magsampa? Pumunta ka at magtanong. Magtanong-tanong ka. Si, Longi. Pupunta na ako ngayon. Longge. Kakasuhan ba talaga niya ako? Magkano ang kinuha mo sa kanya? 188,000. Sinasabi ko sa iyo. May utang ka, bayaran mo. Yan ang patakaran. Huwag kang magbayad at idedemanda kanila. Deserve mo. Long J, tulungan mo ako. Ikaw ang gumawa ng gulo na ito. Ayusin mo ito. Ano? Pinapabayaran ako ni Ma Xiaochun sa loob ng 3 araw. Sabi niya bayad. Babayad ako. Sino ba siya? Pero si Longge, wala siyang pakialam. Buisit. Ayaw ni Longge. Ako na. Dating bilanggo. Kakalabas lang sa bilangguan. Naglakas loob na apihin tayo. Hindi natin ito mababayaran. Kung magbabayad ka, araw-araw kang pagsasamantalahan niya. Hindi siya karapat-dapat. Panindigan ka. Wala siyang lakas ng loob. Nagpapanggap lang siya. Yung perjury. May ebidensya ba siya? Sabi ng kapatid niya. Sino ang maniniwala doon? Si, gagawin ko ang sabi mo. Kung maglakas loob siyang pumunta sa loob ng 3 araw, pababaliin ko ang mga binti niya. Wang Xiaochun, ikaw, mahirap na magsasaka, dating bilanggo? Sa tingin mo dapat kitang bayaran? Managinip ka. Wang Xiaochun, lumabas ka rito. Gising sa hating gabi. Gusto mong mamatay? Nasa putang inang tavern ka. Pinahiya mo ang pinsan ko at nagdemanda ka sa korte. Ngayon, babaliin ko ang mga binti mo o hindi ako si Qianbo. Hindi pa ba sapat ang pambubugbog sa iyo noong nakaraang araw? Tigilan mo na yan. Kunin ninyo siya. Baliin ang binti niya. Babayaran ko ng 100,000. Talagang matigas yang si Bo. Sige, atakihin nyo. Lumayo kayo. Yan Bo, 3 taon na, sinaktan mo ako. Pinabayaan ko na. Ipinakulong mo ako. Pinabayaan ko rin yon. Pero, ginawa mong may pagsisisi ang pagkamatay ng mga magulang ko. Ngayon, oras na para bayaran ang lahat. Lumapit ka pa, papatayin kita. Gawin mo. Kamay ko. Para sa mga magulang ko yan. Sabi ko, kung babalik ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Ngayon, isa lang ang titiisin ko sa iyo. Sino ang nagsimula nito? 3 taon na ang nakaraan. Ako. Sino ang nag-utos kay Ma Chunhua na magsinungaling sa korte? Ako ang nag-utos sa kanya. Sabihin kay Ma Chunhua. Makalawa, kung walang pera, siya na ang susunod. Dinala ng pinsan mo ang ilang lalaki sa Willow Village kagabi.
Opo, Kaya, binugbog sila pabalik. Hindi kayang talunin ng dosenang lalaki isa lang. Longge, wala na akong magawa. Tulungan mo po ako. tulungan ka? Maraming beses kitang sinabihan. Bayaran ang utang. Bayaran mo lang. At walang mangyayari. Pero hindi ka nakinig. Pero, kung bayaran ko siya, paano kung idemanda pa rin niya ako? Hindi ka niya idedemanda. Mapupunta rin sa kulungan ang pinsan mo. Sa tingin mo ba, hindi nila iuulat ang nangyari kagabi, ang maliit mong gulo, at gusto mo akong masangkot? Hindi lang magaling lumaban ang lalaking iyan. Ang formula ng gamot sa isda na meron siya ay totoo. Ang fish pond ni Lao Zhao ay napagaling niya. Alam ko. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Bago ang makalawa, dalhin ang pera sa Willow Village. Pero sabi ni Qianbo, Si Qianbo ay pinsan mo. Hindi ako. Siya ba o ako ang pinapakinggan mo? Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ninyo ni Qianbo noon. Pero ngayon, pinahiya mo ako sa Willow Village. Kung hindi pa bayad ang pera bago ang makalawa, huwag ka nang bumalik. May gagawin ako. Umalis ka. Longge, Sinabi kong umalis ka. Anong meron? pinsan. Hinihingi rin ni Long na magbayad ako. Sabi niya, kung di ako magbayad, makalawa, hindi na niya ako papasukin sa restaurant. Pinsan, magsalita ka naman. Ikaw ang nagsabi sa akin na kunin ko ang pera niya. Ngayon, iiwan mo ako sa ere. Paano ko naman? Kumuha ako ng mahigit dosenang tao kagabi. Tinalo niya lahat. Bali pa rin ang kamay ko. Paano ko ito haharapin? Ano ang gagawin ko? Ano ang gusto mong gawin ko? Magbayad. Magbayad ka para hindi ka makukulong. Hindi mo ba sinabi? Natiisin na lang? Matigas? Tingnan mo ako. Binugbog ako ng husto. Paano ako magiging matigas? Mainit, uminom ka ng munggo. Si, Xiaochun, bukas sa ikatlong araw. Sa tingin mo, si Ma Chunhua ay magdadala ng pera? Paano mo alam? dahil natatakot siya. Ma Chunhua, kung mabait ka sa kanya, sasakyan ka niya. Pero kung takutin mo siya, magiging napakamasunurin siya. Pero hindi pa rin ako mapakali. Ang daming pera. Saan niya kukunin iyon? Problema niya iyon. Kung hindi siya makapag-ipon ng sapat, tutulungan siya ni Qianbo. Kahapon, si Qianbo nagdala ng mahigit dosenang tao. Tinalo ko silang lahat. Hinihingi rin ni Long na magbayad siya. Wala na siyang paraan ngayon. Xiaochun, takot na takot ako. Takot sa ano? Sila ang dapat matakot. Uy, Wang Xiaochun, yumaman ka na. Ang sosyal ng suot mo. Pera? Bakit nagmamadali? Nagmamadali kang mamatay? 3 taon! Wala kang pambili ng floor tiles? Ikaw! Ra, 200,000 kasama ang interes. pulutin mo. Ano? Boss Wang, nagmamagaling ka na? Hindi mo man lang pulutin ang pera? 3 taon ang nakaraan. Noong kinuha ng nanay mo ang pera, anong sabi niya? Ibinigay ng mga magulang ko ang kanilang ipon sa pamilya mo. Binilang ng nanay mo ang pera at sinabi, ito lang. Barya lang? Noong nasa bilangguan ako, dinalaw mo ba ako? Walawin ka? Sino ka ba? Noong namatay ang mga magulang ko, nagbow ka ba kahit minsan? Sige. Matagal na yon. Tigilan mo na ang reklamo. Lalaki ka. Bayad na kita. Patas na tayo. Ituloy mo ang mahirap ng buhay. Itutuloy ko ang maganda kong buhay. Huwag ka nang bumalik para kasaklaman ako. Tigil. Kunin mo ang bank card, ibigay sa akin, at humingi ka ng tawad. Ako ang hihingi ng tawad? Ako ang humihingi ng tawad? Xiaochun, naging tanga ka ba sa bilangguan? Sige, ako na ang kukuha. Pagkatapos, magsasampa ako ng reklamo. Anong reklamo? Pagsisinungaling mo.
3 taon. Sapat na para makulong ka. Buwisit, hindi mo ba sinabi na kapag nabayaran na ang pera, matatapos na ang lahat? Sinabi ko natapos na ang usapin sa bride price. Ang perjury ay hiwalay. Xiaochun, huwag kang masyadong walang utang na loob. Ano ang isasampa mo sa akin? May ebidensya ka ba? Ang recording ng testimonya mo noong araw na yon. Bawat salita na sinabi mo nasa recording na yon. Ikaw, niloko mo ako. Subukan mo. Sabihin mo, Pasensya na. lakasan mo. Pasensya na. Lumayas ka, huwag ka nang magpakita sa akin. Xiaochun, huwag kang mayabang. Magbabayad ka. Kung hindi ka aalis, ibabalik ko sa iyo ang card. Sabihin mo kay Long. Ayaw ko nang magsayang ng salita. Tito, Yuan, namiss mo ba ako? opo, namiss ka rin ni Mami. Ate, umupo ka. Xiaohun, ano to? Binalik ni Machunhua ang pera. Binayaran ko na ang utang ko kay Jiang Chegwo, yung natira, na ipon ko. Sa lahat ng mga taon, dinala mo napakaraming pressure para sa akin. Alam ko. Ayaw ko ng pera. Sa'yo na lang. Ate, kung hindi dahil sa iyo, magkakawatak-watak na sana ang pamilya natin. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Mami, may pera si Tito. Xiaohun, malaki ka na. Ate, mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. 200,000 na utang ng mga magulang ko sa iyo. Xiaohun. Uminom ka ng tsaa. Mula ngayon, mamuhay tayo ng maganda. Xiaochun, ano ang plano mo sa susunod? Magbebenta ako ng gamot sa isda para suportahan ka. Bro, may mga fish farmer akong na lahat gustong bumili ng gamot mo. Kailan ka pwedeng pumunta? Bukas, Ikaw ang binanggit ni Lao Zhao na milagrosong doktor. Ang bata pa. hindi ako doktor na milagroso. Sakit ng isda lang ang ginagamot ko. Gamutin ang sakit ng isda? Alam mo ba kung ano ang problema ng lawa ko? Ewan ko, pero tingnan ko. Sige, tingnan natin. Kung kaya mo talagang gamutin sila, gagantihan ka ng mabuti ni Lao Liu. Tingnan mo kung ilan ang namatay sa nakaraang 2 linggo. Tumawag ako ng ilang veterinaryo, gumastos ng libo-libo sa gamot, lahat walang silbi. Bulok ng hasang at enteritis, masyadong siksik ang lawa mo, masama ang kalidad ng tubig. Nakita mo agad sa isang tingin. Subukan mo ito. Gumagana ba? Maghintay ng 10 minuto. Walang silbi. Buhay. Talagang buhay. Kuya, tatawagin na kitang kuya. Magkano ang isang bote ng gamot na ito? Kukunin ko lahat. Huwag kang luhod. Meron ako, pero konti lang. 10 bote muna. Sige, 10 bote? Magkano? 2,000 bawat isa. 10 bote, 20,000. Eto ang 20,000. Longge, nagbebenta na ng gamot sa lungsod ng Qingshan. Ang palaisdaan ni Lolo Liu, naayos niya. Si Lolo Liu, yung may 200 muna pala isdaan, Tama, binebenta ng batang iyon ang isang bote sa 2,000 dolyar. Bumili si Lolo Liu ng 10 bote ng sabay. Longge, kung pumatok ang gamot ng batang yan, tapos na ang negosyo ko. Kita mo? Anong madali? Hayaan mo siyang magbenta. Pero, May formula ka ba? wala. Tumahimik ka. Bantayan mo siya. Tingnan mo kung paano siya maghalo ng formula. Kuya, magandang simula ang deal kay Lolo Liu. May ilan pa mga magsasaka ng isda na gustong makita ka. Huwag madali. Isa-isa lang. Siya nga pala, si Hidong Kai ngayon ay nag-iikot sa palengke mukhang sobrang balisa. Siyempre mukha siyang masama. Gagawa ba siya ng kalokohan? Gagawin niya. Pero hindi ako takot sa kanya. Narinig mo na ba? Yang si Wang mula sa barangay ng Yang Liu ay nagbebenta ng gamot na 2,000 ang isang bote. Hindi ba yan panloloko? Pero ang palaisdaan ni Lolo Liu ay talagang gumaling. Gumaling? Sino ang nakakaalam kung swerte lang?
Ang gamot niya ay wala pang numero ng batch. Paano kung mamatay ang isda? Sino ang lalapitan? Lahat ay may daan-daang libo sa kanilang palaisdaan. Hindi ito laro. Tama ka, Boss He. Wala itong numero ng batch. Hindi namin nangangahas gamitin ito. Nagtitiwala pa rin ako kay Boss He. Dekada na siyang gumagawa niyan. Pare, masamang balita. Si Dongkai ay nagkakalat ng chismis sa palengke. Sinasabi na hindi aprobado ang gamot mo at papatayin ang isda. Ilang customer na ang nagkansela ng order. Yang hayop na Dongkai. Pare, magsalita ka naman. Hayaan mo silang magkansela. Magkansela? Malalaman lang nila kung maganda ito pag nagamit na nila. Nagtiwala sila kay Dongkai. Eh di hayaan mo sila. Pero, Kajiao, tanong ko lang sa iyo, yung fish pond ni Kalyo, pinagaling ko, di ba? Hindi ba umorder si Kalyo ng 10 bote? oh, Ayan. Ang isang Kalyo ay katumbas ng 100 nag-aalinlangan. Kalyo, ang mga isda sa iyong palaisdaan ay mas masigla pa kaysa bago sila nagkasakit. Siyempre, ang galing ng gamot ni Xiao Chun. Pero sabi ni Boss He, hindi aprobado ang gamot. Aprobado? Pwede bang kainin ng approval? Nakaligtas ang mga isda ko. Yan ang pinakamagandang approval. Tingnan mo sa paligid. Sa palaisdaan ko, walang kahit isang patay na isda. Kung magtitiwala ka kay Dongkai, mamamatay ang isda mo. Kalyo, bigay mo sa akin ang number ni Xiao Chun. Bibili rin ako ng ilang bote. Ako rin. Boss He, gusto ko ng refund. Anong refund? Walang silbi ang binili kong gamot. Bibili na ako kay Xiao Chun. Anong ibig mong sabihin? Gumaling ang fish pond ni Kalyo. Ang isda ko ay namamatay pa. Ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Lumapit ang kliyente mo sa kanya. Long G. Hindi ko inaasahan. Hindi mo inaasahan. Sabi mo mas magaling ang gamot mo kaysa sa kanya. Sabi mo ilang dekada ka nang gumagawa nito. Wala iyong bata. Long gay, ako. Walang kwenta. May galing si Wang Xiaochun. Long gay, kakausapin ko siya. Bibilhin ko ang formula. Akala mo ibebenta niya sa iyo? Bantayan mo siya? Maghintay ng pagkakataon. Ang dumi naman. Xiao Chun, anong ginagawa mo dito? Dumalaw ako sa iyo. Kawawang magsasaka ka. Sinampa mo ako at dinala ako rito? Hindi ka karapat-dapat. Nagbayad ka, pero hindi ba ayos ang utang? 3 taon na ang nakalipas. Sa korte, ang mga salitang sinabi mo, ngayon, linawin mo. Kriminal ka. Akala mo na ipasok mo ako dito? Akala mo nanalo ka? Sa panaginip mo? May connect ako. May connect ka? Sino? Palapitin mo siya. Dito ka ba magtatantrum? Pumasok ka sa loob? Mag-usap tayo, Ma Chunhua. Record ng korte ito. 3 taon na. Pinirmahan mo. Nagtestigo ka. Tingnan mo. May problema? Oo, pinirmahan ko. Ano? Sabi mo, si Xiao Chun ang unang nanakit. Siya ang unang nanakit. Talo, lasing siya. At pinipilit akong halayin. Hindi na nakatiis ang pinsan ko. Kaya sinuntok niya. Nakaligtas siya. Ito ang testimonya ni Wang Xiaoyu. Sabi niya, si Qianbo, pinsan mo, ang unang nanakit. Sumisigaw ka nang suntukin mo. Sinungaling siya. Kapatid niya siya. Siyempre, kakampi niya siya. Ito ang testimonya ni Liu Zhendong. Isang bisita na naroon noong araw na iyon. Wala siyang galit sa iyo. Sabi niya, nakita niya mismo, si Qianbo ang unang nanakit. Pinapalakpakan mo siya. Sabwat kayo. Sino ba si Liu Zhendong? Akala niya sino? Wala siyang kwenta. Wala siyang galit sa iyo. Bakit kanya ipapahamak? Ito ang pag-amin ni Qianbo. Sinabihan ko si Chunhua na kunin ang dote. Huwag mong ibalik. Sa engagement party din, ako ang unang nanakit. Nagsinungaling kami sa korte. Natakot kami baka kasuhan kami ni Xiao Chun. Nagkasala kami ng pananakit. Sabwat kayo. Umamin na ang pinsan mo sa lahat. Hanggang kailan ka magtatanggi? Talo siya. Hindi binibilang ang salita niya. Ma Chunhua, alam mo ba kung anong krimen ng perjury? 3 taon hanggang 7. Kalkulahin mo. Narito si Xiao Chun. Narito. Nasa loob siya. Si Chief Lin ang nagtatanong sa kanya. Wah. Inamin na ni Qianbo ang lahat. Hindi na magtatagal si Ma Chunhua. Pinsan mong si Qianbo ay nagbigay na ng malinaw na salaysay ng mga pangyayari noon. Kung makikipagtulungan ka ngayon, magiging maluwag ang korte sa iyo. Kung hihintayin mong umamin hanggang matapos kami, mag-iiba ang sitwasyon. Ako? Wala akong ginawang mali. Si Wang Xiaochun mismo. Paano si Wang Xiaochun? Pinilit ka ba niyang magsinungaling sa korte? Pinilit ka ba niyang itago ang bigay kaya? Ikaw ang may pananagutan sa iyong mga ginawa. Huwag mong subukang isisi sa iba. Dalhin siya at gawing muli ang salaysay. Wang Xiaochun, huwag kang magyabang. Kung makulong ako, hahanapin kita agad paglabas ko. Hihintayin kita, pero kailangan mo munang makalabas. Kapag pumirma ka at pumasok, isipin mo kung paano sabihin ang mga matatapang na salitang iyan sa mga kasama mo sa loob. Kung makikinig sila, hindi ko alam. Wang Xiaochun. Ma Chunhua,
tatanungin kita ng isang beses pa. 3 taon na ang nakalipas. Ang mga sinabi mo sa korte, totoo ba sila? Siyempre, totoo yan. Yung cute na yun. Tama na. Paulit-ulit mong sinasabi ang cute ng cute. Si Wang Xiaochun ay isang cute. Eh ikaw, ano ka? Hindi mo nga kaya ang isang cute? Kailangan mo pang gumamit ng maling testimonya para idamay siya? Paano ka naman mas mahusay sa kanya? Makinig ka ulit sa testimonya ni Qianbo. Nagsinungaling kami sa korte. Natakot kaming isisi sa amin ni Wang Xiaochun ang pananakit. Qianbo, siya ay isang cute. Hindi valid ang sinasabi niya. Siya ay isang cute. Ikaw din ay isang cute. Kayo dalawang cute 3 taon na ang nakalipas ay nagtulungan para saktan ng isang matapat na tao. Ngayon, ang isa'y nasa kabilang silid investigasyon at ang isa'y nakaupo rito. Sino ang cute? Sa tingin mo makakalabas ka pa? Sa tingin mo ang boss mo darating para iligtas ka? Sinasabi ko sa'yo, walang makakatulong. Ang kasong ito, solid ang ebidensya. Ma Chunhua, tingnan mo mismo. Nakasulat ng malinaw lahat. 3 taon na ang nakalipas. Nagsinungaling ka sa korte. Sinasabing si Wang Xiaochun ang unang nanakit. Iyon ang nagdulot sa kanya ng 3 taon. Ako, kung pipirma ako, mababawasan ba ang sentensya ko? Ang pag-amin ay maaaring magbigay sa iyo ng konsiderasyon, pero hindi ako ang magpapasya ng pagbabawas. Ang hukom ang magpapasya. Pipirma na ako. Oh. Director Chen, pumirma na ako. Pwede ba? Hindi. Sa tingin mo, sa pagpirma ay mawawala na lahat? Ang pinirmahan mo ay isang pag-amin. Hindi isang libreng pass. Pero nagsurrenda naman ako, di ba? Kusang loob akong pumunta. Pagkatanggap ko ng tawag, pumunta agad ako. Hindi ako tumakbo. Hindi ako umalis. Pinatawag ka, hindi kusang loob, hindi iyon pagsuko. Sa tingin mo ikaw ang batas? Pero isa sa alang-alang ng hukom ang iyong ugali. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin. Huwag mo nang patagalin, nakikipag-usap ka para sa sarili mo. Naiintindihan mo ba? Xiaochun, pumirma siya. Alam ko, Pumirma ako. Wang Xiaochun, sapat na ba sa'yo? Masaya ka na ba? hindi ito tungkol sa kasiyahan ko. Ang problema ay, may ginawa kang mali. Kaya pinapabayad ka ng batas. Alam kong mali ako. Pasensya na. Alam mong mali ka. Sa tingin ko, takot ka lang makulong. Hindi ka pa nagbago. Ma Chunhua, ang iyong paghingi ng tawad, hindi ko ito tinatanggap. Tatay, nanay, nakikita niyo ba ito? Ang mga nanakit sa inyo, wala sa kanila ang makakatakas. Hindi kita pinahiya. Hindi ko. Wang Xiaochun, hintayin mo lang. Kapag nakalabas ako, pababayarin kita.